po. Amen mga kapatid? Okay, thank you po. Sa oras po ito ay medyo po nag-iba po yung simoy ng hangin. Kung kanina po ay amihan ay naghabagat po. Ang ating pong programa ay madadagdagan ng isang testimony na ito po ay may bisita po tayong dumating na kasama po si Brother Esel. So bago po kumanta ang invoice ay makakarinig po muna tayo ng isang testimony. Na ipagkakaloob po ng ating bisita. So ngayon po, ipagkaloob na po natin ang pagkakataon kay Brother Bressy Balansag Jr. Siya po ay nagmula sa Antipolo City. Siya po ay pinauna po natin kasi po may appointment daw po siya. So tayo naman po ay mapagbigay sa mga bisita. So pagkakaloob po natin sa kanya ang pagkakataon. Happy Sabbath po. Na-invite po ako ni Brother Esel kanina dun sa Banaba Church. Dun po niya ako dinala. So, hindi ko po alam kung saan niya ako dinadala eh. So, sabi niya sama daw ako dito kasi kakaiba nga yung iway. In fact, kakaiba nga. Nandito pala yung isa kong kaibigan, si Brother Jed. So, kilala po niya ako kung sino po ako. So, ako po si Brother Bressy Balansag. So, magbibigay lang po ako ng kaunting testimony. Ako po ay 5 years pa lamang pong 7-day Adventist. Pwede kong gamitin na lang to. 5 years pa lang akong 7-day Adventist. Hindi ko na po babanggitin kung saan ako nagsimulang religion. Basta yung hulihan ay letter C, ang una ay letter I, at N sa gitna. Doon po ako galing. Ngayon po, praise the Lord, kabilang po ako sa radio ministry sa Ang Tinig sa Ilang, DWAD 1098, kasama po nila Brother Ronald Ubidos at Brother Johnson Amican. And soon po, yung may program na po sa 3ABN. Next Sabbath po, 9 p.m. to 11 p.m. Panoorin nyo po sa 3ABN. Ngayon, wala pa akong ka-idea simula nung ako ay nag-graduate sa high school na mapupunta ako sa Adventist Church. Sa amin po, ang religion namin, bawal kaming makipag-usap sa ibang religion. So, yun po yung pinakang-basic katuruan sa amin. So, pwede kang magkaroon ng problema sa church namin, iglesia, kung hindi ka, kung halimbawa kung pupunta ka sa ibang religion. Yun nga lang mga kapatid, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat nalaman ko na yung papa ko pala ay backslider na Adventist. Nung ako ay iglesia ni Cristo, yung papa ko ay backslider na Adventist. Isa pa doon ay hindi talaga siya aamin na Adventist kung hindi nagkasakit. Sa totoo lang, hindi po talaga niya sasabihin na siya pala ay Adventist kung hindi siya nagkasakit. So, nung time na nagkasakit siya, sa kanya lang sinabi na 7-day Adventist pala siya. So, pinuntahan niya yung Adventist Church dun sa Antipolo, tapos pinakilala niya ako. Ang akala ko, wala lang, kasi akala ko hindi niya ako pag-Bible studyhan doon. Sa totoo lang po, ang pinakang tinitignan kong negatibong religion ay Adventist. Kasi para sa akin, kulto ang 7-day Adventist Church. So, nung sinabi ni Papa na Adventist siya, wala akong ka-idea na sasabihin niya, pumunta ka sa church. That time, ongoing po yung Share Him Crusade ng 2008, kung naalala po ninyo. Share Him Crusade ng 2008 sa pangunan ni Don Snyder. So, sabi ni Papa, kung hindi ka pupunta sa church, hindi na kita bibigyan ng baon. So, pumunta ako sa church. Eto na, pagpunta ko sa church, ang mindset ko, ang church na pupuntahan ko, kulto. So, ang church na pupuntahan ko, kulto. Pagpasok ko sa church, ang nakita ko, mga pictures ng mga hayop sa Daniel chapter 7 at Revelation chapter 13. So, sabi ko, pambihira yung pupuntahan kong religion sa amin, yung pagpasok ko sa religion namin, walang mga hayop dito, meron, ang dami. Sabi ko, so, nilapitan pa ako ng isang Adventist, ang bati sa akin, Happy Sabbath. Hindi ko alam kung ano yung Sabbath. Sabi ko, kulto nga talaga ito. So, dumating sa point na habang nagkakaroon po kami ng discussion, medyo nagkakaroon ng conflict yung aking paniniwala sa conflict ng paniniwala ng Adventist. Para po sa akin, gusto kong maging bold sa inyo, para po sa akin, that time, yung pinaniniwalaan kong malayong silangan na pagmumula ng ibong mandaragit ay sa lugar ng Pilipinas. At yung ibong mandaragit na tinutukoy ay walang iba kundi si Ka Felix Manalo. So, para sa akin, napakalaking bigat ng patunay, ang pagpapatunay
mga iglesia ni Kristo, na mga iglesia na true prophecy na papatunayan nila na tunay yung kanilang sugo. Pero habang nag-i-explain, nakikita ko yung liwanag sa Adventist, unti-unting lumiwanag sa akin na yung malayong silangang tinutukoy ay yung malayong silangan na tumutukoy sa Persya at yung ibong mandaragit ay tumutukoy kay King Cyrus the Great. So, habang lumalalim, nauunawaan ko, pero hindi pa po ako doon na-convince na magpabinyag. Hindi ko alam na ilang araw lang pala yung crusade. Kasi sa amin, kapag ikaw ay gustong magpabinyag, dadaan ka sa tinatawag na sinusubok. Ibig sabihin, every 4 a.m., kailangan nasa loob ka na ng iglesia. Pag wala ka sa loob ng iglesia, sasaraduhan ka, babawasan yung attendance mo, ulit sa doctrination. So, ganun katindi. 6 months, ganun. Pero alam po ninyo, napakabuti ng Panginoon. Ginamit niya yung papa ko kasi nung time na yon, binyagan na. Sino yung gustong magpabinyag sa Cuneta Sodom kinabukasan? Tumayo yung mama ko tsaka yung bunso kong kapatid. Ako hindi pa ako decided. Gusto ko, sigurado ako sa pananampalatayang kaanibang ko. Sabi ni Papa, hindi ka magpapabinyag? Hindi pa. Pues simula ngayon, wala ka ng allowance ha. So that time, nag-decide ako, hindi ko po alam na magiging active ako sa 7-day Adventist. Nung time na na-convert ako bilang Adventist ay, yun na rin yung time na ginibap ko ang plano ko bilang mechanical engineer. That time, nagtitake ako ng course na ME, then every Saturday may pasok. Pero dahil buti na lang, meron din akong backslider na lolo, na sinabi ng lolo kong backslider, kung ayaw mong iwan ka ng Panginoon, iwanan mo yung trabaho mo. Ay, yung course mo. So, nag-ship ako ng course. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero alam po ninyo, ngayon, masasabi kong ang Panginoon napakabuti. Dalawang gusto kong sabihin po sa inyo. Una, nagkaroon ako ng trabaho. After kong BS Comsci, nagkaroon po ako ng work. Pero nung pagpasok pa lang sa work, daan ko lang muna yung college ko. Yung college ko, ang problema ko, hindi kung paano patataasin yung grades ko. Sa totoo lang, ang problema ko nung college kung paano pabababain. Alam ni Jed yon. Kasi, yung mga teachers ko, Bible study ko. Kaya, para sa kanila, uy, ikaw yung teacher namin sa Bible study, so kahit di ka papasok ng Sabat, nagtataka ako. Talagang flat 1. So, nagugulat na ako na gusto kong sabihin, paano yung mga classmates ko naiinggit? Kaya ang problema kung paano siya pababain. So, blessing yon na naging Adventist pala ako. So, blessing para sa akin ang pagiging Adventist. Second, nung nag-apply po ako ng work after kong graduate, that time, yung katapos ko palang matanggap, 3 days after, nag-declare ng Saturday na pasok. So, challenge siya naman. Ang sabi ni Mama, kung ikaw hindi ka makakuha agad ng trabaho, tapatapong kita sa Middle East. So, sabi ko, Panginoon, nandito yung gawain. So, ngayon, naisama ako sabi ko, Panginoon, pinag-pray ko siya. Natanggap ako, pero may Saturday. Pero sabi ko sa Panginoon, hindi ko alam yung gagawin ko. Wala akong mukhang ihaharap sa inyo kung papasukan ko ang Sabado. Umuwi ako sa bahay. Lumuhod ako, umiiyak. Sabi ko, Panginoon, bago ako mag-resign, gusto ko meron akong assurance galing sa Bible. Binuksan ko yung Bible ko randomly. Nakita ko Exodus 14:14. The Lord will fight for you. The only thing that you need to do is to be still. Kinabukasan, nag-resign ako. Sabi ko, Panginoon, 1 week lang po. Sabi ko, 1 week lang po sana, meron na sana akong trabaho. After 1 week, yon, tinawagan na ako. Hanggang ngayon, isa pa rin po ako sa Kongreso. So, mabuti po bang Panginoon? Ang pasok ko po, Monday to Thursday lang. Ang Friday ko, self Bible study ko. Ang Webes ko, half day. Alam niyo po kung bakit half day? Kasi yung half day namin, ng 1:30 to 5 p.m., Bible study po namin si Cesar Montano. Plus, sabi ko, Panginoon, gusto niyo may chismis tungkol kay Sunshine? Hindi, biro lang po. Pero alam po ninyo, hindi, katulad ng binitawan kong salita before, hindi ko po alam kung saan ako dadali ng Panginoon. Pero masasabi ko na dinala ko ng Panginoon sa maayos na kasang-ayon sa kanyang kalooban. Ito pa, nung magko-crusade ako, okay lang ba? Nung nagko-crusade ako,
1 day na lang ang natitira at yung 1 day na yon, vital kasi mananawagan ka. Friday yon. Friday ng tanghali, hindi ko alam kung bakit, pero merong dugong lumabas sa akin. Sa ilong. Tapos, ang dami niya, ang dami. Napakadami. Tapos, dinudura ko na siya, sobrang dami. Alam po ninyo, sabi ko, Panginoon, ano to? Ano tong nangyayari sa akin? Kung mamamatay ako, patapusin niyo po muna ako sa isang crusade. First time kong crusade yun, sabi ko. Patapusin niyo po muna ako na manawagan, sabi ko. Binigyan ako ng Panginoon 30 minutes. Sabi ko, Panginoon, 30 minutes lang po. 30 minutes na makapag-speak ako sa mga tao at manawagan. 30 minutes, walang bleeding. So natapos, alam po ninyo, 23 souls ang nabaptize that time. By God's grace. That time, kinabukasan, ang taas na ng lagnat ko. Akala ko, mamatay na ako. Alas 12 ng madaling araw ng linggo, lumuhod na ako sa Panginoon kasi iba na yung pakiramdam ko. Sobrang tindi na nung bleeding, internal bleeding na. Dinudura ako na talaga, almost 2 baso yung dinudura ko. After kong nagpray pa ako, Panginoon, sige, magpapadala na po ako sa ospital. Ang dala ko lang, Bible ko, para at least kung magbakasyon ako sa ospital, meron akong mababasa. Hindi sayang. Tapos isang towel, isang damit. Tingin ko naman, di naman ako doon mako-confine. Pero kung mamamatay ako, Panginoon, okay lang, tapos na naman po yung mission. Pero kung ako po yung tatanungin, sabi ko sa kanya, gusto ko pang maglingkod. Gusto ko pang maglingkod. Napakasarap, napakasaya sa gawain. Nung time na yon, dinala ako sa ospital. Kinuhanan ako ng dugo. Ang sabi ng doktor sa akin, stage 3 na yung dengue sa katawan ko. Internal bleeding nga yung nangyayari. Pero nagulat yung doktor, alam niyo po kung bakit? Sabi niya, nagtataka kami, stage 3 ka na, pero for the first time ko lang makita ng isang taong stage 3, pero yung dengue natunaw. Napakabuti ng Panginoon, ano po? Kaya po ngayon, sa totoo lang, ngayon po, kami po yung kasama nila Brother Ronald, nila Kuya Johnson Amican, na kung saan kami po ang tema po ng amin pong ministeryo ay Apologetics Ministry. Ibig sabihin po, kapag meron pong mga tao na gustong magkaroon ng dialogue between Adventists, kami po yung humaharap at nagkakaroon ng discussion. Anyway, I would like to use the term debate. In positive case, nagkakaroon po kami ng iba't ibang debate. So, at nakita ko po at gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkaroon po kami ng debate sa Islam, sa atheists, sa born again, sa mga ex-Adventists, sa mga deforms, sa mga Pentecostals, sa mga iba't ibang religions. Pero alam po ninyo ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, in 5 years experience, wala nang iba pang mas titibay kundi ang Adventist lamang. So, kaya po sa totoo lang, napakasarap ng pagiging Adventist. Huwag po nating sayangin. Basahin po natin yung ating Bible para tayo ay magtumibay. At nawa po, pahalagahan natin kung ano yung mga nakasulat sa Bible. Kasi nga, alam po ninyo, wala nang iba na mas titibay pa dito sa Adventist na pinangahawakan, kundi ito lang. Wala nang iba. Kawawa po kayo. Kawawa po tayo. Kung tayo ay lalabas, wala na tayong katotohanang pupuntahan. Pero, kung yung mga ibang religion na nasa labas natin ay lumabas, meron pa po silang pupuntahan. Ito po yon, ang katotohanan. And last po, nung na-convert ako sa Adventist, laging pumupunta po sa akin yung ministro namin. Lagi niyang sinasabi, ikaw ba naman lumabas ka pa? Ligtas ka na, sabi sa akin. Sa amin po kasi that time, ang salvation sa amin is pumasok sa iglesia para ikaw ay maligtas. That is salvation for us. Kasi sa amin, sino ang tinubos ika ng banal na kasulatan? Ganon. Sa amin, ang tinubos, yung istruktura. Yung istruktura. Parehas tayo ng konsepto na kapag namatay, tulog lang. Sa atin nga lang sa second coming, pag dumating yung Panginoon, sino yung aangat? Tayo, di ba? Sa kanila yung mismong iglesia. Kaya kung ligtas ka, kailangan tumakbo ka sa loob ng iyong iglesia. Pag hindi ka nakatakbo, nasaraduhan ka, iwang ka. Ganun po. Di ba? Parang weird. Parang weird po ba? Weird. Pero totoo. Ang sabi sa akin ng ministro,
Ang sabi niya, John chapter 10 verse 9, ako ang pintuan. Kung sino ang pumasok sa akin ay siyang maliligtas. Period. Yun lang. Nung kausap ko yung ministro, sabi ko, tingin ko po, meron pong problema ang inyong pagbabasa ng Bible. Kasi basahin po ninyo, ang nakasulat doon, ako ang pintuan, kung sinong pumasok at lumabas, ay siya ring maliligtas. Kita? So, ligtas pa rin ako kahit lumabas ako sa iglesia. Ngayon, eto na. Ito yung experience ko na binagsak niya yung Bible ko. Nung time na ako ay transition period from INC to SDA, nag-gather ako ng iba't ibang mga pasugo magazines. Pasugo magazines. Then, nilagay ko doon, ang nakasulat doon sa Pasugo, page 16, 1952, month April edition, ang nakasulat po doon, wala sa Biblia ang linggo. Ang tunay na kapahingahan ay araw ng Sabado. Nung pinabasa ko to sa na-experience kong binagsak yung Bible. So, hanggang ngayon po, ay active pa rin po ako sa ministry. And by God's grace, tuloy-tuloy, napakalabong maging backslider ka kung ibibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon sa ministeryo. Kaya nga po gusto ko lang i-quote ang Philippians chapter 1, verse 16. I am called in defense of the gospel. Happy Sabbath po. Okay, thank you po. At napakaganda po ang kanyang ibinahagi sa ating karanasan. Ano po, kahit na kanina ay medyo tahimik,